The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radio Agri 90.1 FM management. The view Good afternoon to all our listeners on air and online across generations. Welcome to our second episode of For Real. Tune in every Wednesday 4 to 5 p.m. on Radyo Agri 90.1 FM, Kasaganaan para sa Bayan. We are your besties. I am Mai. And this is Akin. This is the show where Gen Z gets real. No filters, no pretensions, just pure kwentuhan. From the latest chika to real-life struggles to breaking down what people get wrong about us. We are here to keep it light, relatable, and of course, for reals. And with that, we posted the slang of the day yesterday, and we will uncover the true meaning and use of that word today. Yes, we gathered comments from our audiences yesterday, and even until now, you can comment on that post so we can read how you use that word in a sentence or in a conversation. Yes. The link to that post is pinned in the comment section. We will be reading all of it towards the end, kaya makinig lang kayo. Yes, and also, please check out the pinned link below in the comment section and share your suggestions and stories that you'd like for us to feature here in For Reals. Also, we would like to plug Radio Agri 90.1 Filmic. Please follow, like, and subscribe our social media platforms, Facebook, X, Instagram, and YouTube. And syempre, ang episodes po natin, episode replays are now available on our YouTube channel and text hotline. Kung may message po kayo sa amin na nakikinig kayo sa radyo, please text us 0962-119-7445. Ayan, and before everything else, we would like to greet our Director 4, Dr. Jonicio G. Alvinja, Director 3, Sir Joel Vidator, our Division Chief, na nasa training ngayon. Ayan, Sir Jong Davalos. To our utility, our guards, our drivers, mag-ingat po tayong lahat. And syempre, to our staff, good afternoon po sa inyong lahat. And to our viewers online, feel free to comment and fill out the form below. Yes, magandang hapon po. And syempre, good afternoon, Bestie! Hi! Good afternoon, Bestie! Welcome sa ating second episode kasi wala po ang ating besting si Akin last time dahil meron siyang official travel last week. So, ayan, ngayon lang po natin siya makakasama. So, welcome! Thank you. I'm so excited to be here. So excited to be here. Speaking of excited, may nag-comment agad sa atin. Pa-shoutout po, Kuya Jet. Ayan. Wow. Ang Kuya Jet natin ay nakabakasyon. Nakahali siya ngayon. Yes. Hello, Kuya Jet. You Hi, guys Kuya. lit, sabi niya. You guys lang. Gen Zs lang ka dyan, Kuya, ha? Oo, kaya since ayan, second episode natin, mag-start na tayo sa ating magiging topic, dahil last time natapos tayo sa getting to know the generations, which are the boomers, the Gen X, the millennials, and Gen Z, kung saan nakita natin kung ano ba yung difference ng pagpapalaki
sa atin. Different generations. Yes, ng different generations. Kasi tayo, syempre, lumaki na tayo sa may mga technology and millennials. Kasama natin last week si Bestie Bads. Ayan, last week sabi niya hindi daw siya naka-experience na mag-text sa phone until high school. So, parang doon pa lang makikita na natin yung difference talaga ng mga generations. And syempre, Gen X, wala silang phone, pero siya nakaka-adapt pa rin sila. And the boomers, ito yung mga mama na natin, mga lola, ganyan. And sila yung mga post-war babies natin. Ayan. Sabi din ni Ate Jonah, hello, Gen Z! Hi, Ate Jonah. Thank you for watching. Wow! Thank you for watching. Abang-abang lang kayo sa magiging topic natin today. Ay, speaking of magiging topic natin today. Ayan, yung mga topic po natin ay kinukuha lang natin doon sa mga sinesend out natin na mga Google Forms. Doon po sa nakalink natin sa comment section, meron po tayong Google Form dyan. Pwede kayong magsagot. So, meron na po tayong na-receive na response dyan. And ano yon, Bestie? Yes, so for today, meron tayong na-receive sa ating Google Form. Babasahin po natin. Ito po ay galing kay Let's Bounce. Yun po ang pseudonym niya. According to them, my prejudice about the Gen Zs is that they are palaban kids to the point of disrespect. They judge on the surface, they are easily swayed by political strategies that are aimed at the emotions and tend to be blinded by the truth. They are too impatient because they were raised in a digital era. However, having a Gen Z sister and office mates, I understand that while I am seeing these negative tendencies, I have a role to play to them being part of the older generation. They need not our judgment but our guidance, our coaching, our mentoring, and a bunch of encouragement so they too can make a difference in their generation. They need leaders who have no disconnect between the talk and the walk. They need doers of word, leaders by example. But a millennial or even older generation must be cautious about the hurling difference of mentoring and manipulating, and they need guidance, but you have to give them the freedom to figure things out themselves. And when you do, you'll be surprised at what great things they can accomplish. Wow! Grabe naman. Thank you po sa very, sa ating nag-respond kay Let's Bounce. Let's Ayan. Bounce. Thank you po Thank sa, you po. sa parang suggest ni-review mo. niya na yung Gen Z in Based sa kanyang general. experiences. Yes. And yun naman din po yung goal natin sa pag-collect po namin through the Google Form para ma-amplify po yung voices. Hindi lang syempre ng Gen Zs, pati ng ibang generation. So, kung may kwento kayo as a millennial, go send it to us. Nakonektado sa Gen Z. Oo, syempre. Ayan, sabi ni Angel Vergara, pa-shoutout po mga ka-bestie watching from Canada. Wow! Canada. Hello, thank you for watching all the way there. Alam naman sila. So, ayan, speaking of, yun nga yung response na Let's Bounce, no? Parang, sa experience siguro niya, marami siyang nakikita na ibang Gen Z na parang ang disrespectful, sabi niya dun sa una. Pero dun sa huli, ang sinasabi na niya, ang daming potential ng mga Gen Z, ng mga ka-work niya, and yung kapatid niya. Ganun. So, ano nga ba yun? Bakit nga ba ganun yung nagiging tingin sa atin as Gen Z ng ibang generations? Yes. Kaya naman, konektado dun sa ating response. For today's episode, we are gonna talk about something super relatable. At ito nga yung mga common misconceptions about the Generation Z. Kasi, let's be real, marami talaga assumptions about this generation. Yes. Diba, Bessie? Oo. True. Madalas natin marinig yan from other generations before us at madalas din na-encounter at nababasa sa social media. Yes, kaya naman today ay pag-uusapan natin yan at ide-defend ang ating sarili. Charot lang. Ide-debunk natin ang misconceptions na ito. Siyempre, based on our and of our peers' experiences. Yes. So, let's start na with misconception number 1. Ang sabi, Gen Z is lazy. So, mga tamad daw ang mga Gen Z. So, ayan. Masasabi natin? Anong masasabi natin dyan? Hindi siguro, as a Gen Z,
hindi naman sa tamad, siguro yung pahinga lang is longer than we expect or what is needed, parang ganun siguro. And nakikita siya siguro ng ibang generation na kami nga dati di kami nagpapahinga, kayo Yes, may papahinga kayo. comparison. Yes. So siguro yun yung nagiging tingin nila, kaya nagiging mukhang tamad, sabi nila. So ang sabi dito ay, many Gen Zs are multitaskers, studying, working, side hustling, and creating content at the same time. They just use digital tools differently from older generations. Okay. Diba? Yun yung reality. Yes. Na, for example, sa older generations, nakikita nga nila yung Gen Z as lazy kasi nga different tayo na experiences sa Yes. kanila. Masasabi din natin na parang dati talaga medyo difficult nga pagdating sa pagnanavigate siguro ng life, ng work, kasi wala, hindi pa ganon ka-prominent yung use ng sabihin na natin. Social media. Yung mga technology, ganon ba? Parang hindi madaling mag-multitask din dati kasi hindi po tamad ang Gen Z kasi napapansin lang kapag wala nang ginagawa. Yeah, sabi ng ating tech dito, sabi niya, hindi daw tamad ang Gen Z. Pero on a serious note naman, medyo may ganun talaga siyang point of view na parang ang tamad-tamad natin kasi kaya nating gawin yung iba't ibang bagay sa phone lang. So kapag nakikita siguro tayo ng ibang generation na nagpo-phone lang, puro cellphone ka na lang, ganyan. Hindi nila alam may ginagawa ka pang more productive, ganon. Yes, and according din sa ating comments kay Alessandro Colin, Gen Z's work smarter. Yes. Diba? Saka mas namamanage nila yung time na. Di ba tayo kasali dito? Charot. Kasama ba na Kasama tayo dito, be. Ayun, oo. Kasi ang dami na nating magagawa in a short period of time, di ba? So, ganun, siguro. Sa pagiging multitasker, masasabi mo nga na, kasi katulad nga na sabi na, we use digital tools differently from older generations. Yes. Kasi nga yung Generation Z, sila na yung more technology forward. Yung from the, pa lang, medyo childhood pa lang. Oo, di ba? Yung mga kapatid natin. Tech-savvy na ang mga Gen Zs. Ang bibilis na talaga nila ang bibilis na ng utak nila pag technology. Pero siguro kasi dati, yung mga previous generation, syempre, kailangan nila na gawin yung mga trabaho manually. Hindi nila kayang gawin siya. Oo, kaya hindi sila pwede talagang, hindi naman hindi sila pwedeng magpahinga, but limited lang yung time nila magpahinga. Unlike natin na parang mas dumadami yung time natin na magpahinga kasi nga, kaya na nating mag-multitask. 'Di ba? Kasi sila hindi talaga kasi wala silang ganito sa atin. Pero hindi rin naman natin sinasabi ni older generations hindi marunong mag-multitask. Siguro for this generation lang, mas marami ng tools na nag-a-allow to make work easier. Ganun. Yung mga ganung bagay. Pwede kang mag-work kahit online or habang, Kahit di ba pwede kang makipag-meeting habang may ginagawa ka sa bahay So that's multitasking. Pero for other generations, syempre, wala naman silang katulad nga nung sa atin ngayon. So, ayun. Yun lang yung mga napapansin natin na Gen Z is lazy. Yes. Well, for us po, Gen Z are not lazy. They're just smarter. Work smarter. Mas, and feeling ko din priority na rin kasi talaga ng mga Gen Z ang pahinga. Ngayon. Kaya, ay, tatahal din natin yun. Mamaya. Pakyaw lang yan. Pahinga. So, meron tayong misconception number 2. Gen Z is too sensitive or snowflakes. Parang ang dami nating naririnig na ganitong sensitive daw tayo anong masasabi mo? Alam mo ba yung term na snowflakes? Actually, hindi. Encounter. Kasi yung snowflakes po, sa mga hindi nakakaalam, parang ginagamit siya sa internet na term para sa mga taong very sensitive. Yung medyo easily affected. Vulnerable, parang gano'n. And gets ko bakit natatag yung Gen Z as sensitive or snowflakes. Especially nga, kung iaano mo siya sa political setting, lalo-lalo na lalo na ngayon, dito diba? pumapasok yung term din na pa-woke. Yes, naalala ko, 2020 woke daw yung mga Gen Z kasi ang daming sinasabi. Ganun nga yung parang perspective sa Gen Z. Kasi nga, very opinionated. Yes. Actually, syempre, masasabi mo rin naman na parang ang reality kasi, yung Gen Zs are more vocal about social issues like climate change, mental health, and equality. And speaking up is often mistaken for oversensitivity. So, are we sensitive ba or are we just Speaking up. Speaking up for ourselves, for the community, di ba?
feeling ko, doon tayo sa positive tayo naman kasi gusto natin na naririnig tayo. Lalo na yan. Ngayon, politics, kumakalat na naman to sa politics. Ganyan. Ang dami na namang Gen Z na, ang dami na naman daw sinasabi. Yes. So, bakit ba ang dami daw sinasabi ng mga Gen Z na to about politics? Kasi it concerns us too. Parang, kaya kami concerned dahil part din siya ng buhay namin. Nagiging affected din kami dun sa mga nangyayari na yon. So, kaya kami nagiging vocal. Nagiging woke. Diba? So, parang being naisip ko pa na dati yung pagiging woke is a bad thing, 'di ba? Parang consider. Parang dati masyado kang woke. Masyadong maraming sinasabi. Masyado kang pakailamera, parang ganun. So parang yun nga, parang in this generation nga, hindi na kasi rin parang maganda na yung parang apathetic ka na lang sa mga nangyayari. Kaya wala ka na lang sasabihin. I think yun yung strength din ng Gen Zs na very vocal nga sila for what they think is right. Lalo na sa social issues. At syempre sa mundo ngayon, ang hirap naman mahirap tumahimik. Natahimik ka na lang, diba? Pero yun nga, gets ko din kung ba't nasasabi na sensitive. Pero, ayun nga, for the Gen Zs nga, talagang they are just speaking up for what they think is right. Parang, kasi pag hindi ka nakialam ngayon, hindi ka ba kasali dito sa nangyayari na to? For us kasi, the Gen Zs, alam namin nakasama kami dito. Kasama kami sa nagbabayad ng tax, kasama kami sa bumoboto. So, kaya may boses kami. Kaya siya nagiging, siguro nakikita siya ng iba na masyado kang maraming alam. Which is not a bad thing. Kasi mas mabuti naman na mas maalam ka, tapos nangingi alam. Kesa wala kang pakialam at all. Ayun. Lalo na bansa natin to, Pilipinas, di ba? Ayan na, ang dami na sinabi ng Gen Z. Ito na yun. Ayan, so, ang atin namang misconceptions number 3 ay Gen Z can't commit. Can't commit saan? Sige, saan ba, bestie? Saan? So, can't commit sa trabaho, sa relationship, mostly, siguro, no? So, ang sabi dito, siguro, kasi parang etong Gen Z, dito yata sa generation natin na uso yung mga MU? Parang hindi yata. Or, ano situationship pala. Diba? Yung mga lumalabas na kayo, ganun, pero wala pala kayong label. Walang parang label. Ganon. Ganon ba yun? Kilala mong ganon. Charot. Hindi lang ganon. Name drop dito. Okay, sige. Ano yung reality Ayan. dito? So, yung reality daw is they seek flexibility in careers and relationships, not lack in commitment. They're willing to leave toxic workplaces or unhealthy relationships faster than past generation. Yes, actually, parang kasi siguro ang priority ng mga Gen Z ngayon ay yung mental health nila. Siguro actually, kaya parang recurring theme yung mental health sa mga diba? Kaya may susunod na topic tayo para dyan. Kaya ito muna, can't commit daw ang mga Gen Z. Hindi sa can't commit, but yung commitment kasi is a long term. Parang hindi ka pwedeng, I want him. Gusto ko siya. Ito na yon, parang gano'n. I commit to you. Tapos, hindi pa naman pala kayo totally into each other, gano'n. So, paano yun? Magko-commit kayo. So, paano pag hindi na pala kayo naging okay? Gano'n. So, anong mangyayari? Magbe-break lang din kayo. Or magtitiis ka dun sa relationship or dun sa workplace dahil lang nandun ka na. Yes. Hindi, parang yung generation kasi nga, hindi na sila masettle. Parang, tsaka syempre, parang mas aware na nga sa self-worth ang generation ngayon. Kaya, excuse me, kaya ngayon nga sabi, mas willing sila na umalis at mag-seek ng flexibility. Yes. Lalo na pag hindi na nagsaserve ng purpose yung sa career nila or sa relationship nila. Mga So, parang ang sinisik siguro ng mga Gen Z ngayon ay dapat masaya sila.
Oo, Dun yun sa, naman oo, yung siya, ultimate. di ba? Well, Parang dapat masaya sila, hindi ka mag-TTS dito sa workplace na to or dito sa relationship na to kung hindi na siya okay para sa'yo. yes. 'Di ba? So, siguro yun yung sinasabi ng iba na ay alis ka lang ng alis sa trabaho, bakit resign ka ng resign, mga ganun, palipat-lipat ka, mga ganun. So, may dahilan po kung bakit palipat-lipat, lalo na yung mga kakilala natin na Gen Z dyan. Hindi natin alam kung ano yung mga na-experience niya sa workplace na hindi na pala okay. So, hindi yun, hindi sa can't commit, but nililigtas lang siguro din niya yung sarili niya Oo, from syempre. toxic environment. And ayan, kahit sa relationship din, ayan. So, syempre, unahin naman natin yung sarili natin. Of course. Oo. Wait lang, meron comment si Colino Lechiner niya na Gen Zs are also trying to break generational curses. Kaya sila more careful. Yes, So oo. true, diba? Kasi 'di ba dati parang uso dati yun yung pikot, sabi nila kapag pag nag-holding hands kayo, ipapakasal Kayo na na, kayo, ganon forever. Tapos in 10 years, ayaw niya na pala sa isa't isa kasi hindi niya naman pala talaga nakita yung sarili mo sa kanya. Wala yun Parang na. ganon. Tapos, Bali. wala na Diba? kayong magawa kasi kasal na kayo Oo. 'di ba? So, yun siguro yung iniiwasan din ng Gen Zs. Oo. Tsaka to add na lang din, dun nga sa pag-break ng generational curses, as older generations kasi, yun nga traditionalist sila, Oo. di ba? And tayo naman, syempre, parang yung generation ngayon, mas may careful sila at mas may care sila sa pag hindi pag-continue nung mga nakagawian Dati. na, Oo. outdated na. Oo. Hindi naman sa siguro outdated. Parang hindi lang kasi nag-fit sa generation natin yung ginagawa nila sa generation nila. Kasi ang dami ng bagong nangyayari sa atin eh. So, kailangan na natin ng bago rin na mangyayari. Oo. Parang Yun gano'n. ayun nga yung parang mindset ng Gen Zs na parang syempre we keep up with the times, Oo. hindi naman din forever na parang kung ano yung nakagawian, Oo. yun na yung susundin. Pero hindi naman din masama yung iba na Gen Oo Zs na naman. sumusunod doon sa mga nakagawian natin, di ba? Kanya-kanya naman. Oo. Pero yun lang, doon sa mga misconception natin na Gen Zs are na I can't commit, ayan. So, ito sinasabi lang namin na they can commit kung maayos yung environment or yung relationship, Kung ano ganyan. yung para sa Gen Z ay yun Oo. yung nakabubuti para sa kanila. Ultimately yun naman, kung ano yung para nakabubuti sa kanila. Oo, so hindi lang po kami sumasabay sa uso. We also, we think what we are doing naman. So, yun. And next naman Next, natin. misconception number 4 naman tayo. Sabi, Gen Z only cares about trends and clout. Ayun nga, di ba nasabi nga natin na hindi po kami lang sumasabay sa uso. We are also thinking about what we're doing. Siguro Ayan. sa tingin ko, yung misconception na to, nag-start siya, kasi nga, for example, sa TikTok ay, yung use nga natin ng mga social media platforms like TikTok, uso kasi talaga, for example, kung ano yung mga uso na sayaw, Oo, uso di na ba? kanta, fashion, Kahit mga ganyan. old songs na, tapos nagbo-boom ulit siya sa TikTok, nagiging Oo. uso ulit siya. Tapos yun nga, parang yung masasabi mo nga sa fashion, sa beauty, Oo. kung ano yung mga in na Oo, products. yung sabi, sinusunod. uy, uso tong shoes na to, uso tong damit na to, mga ganyan. Sa misconception na to sinasabi, yung trends and clout lang Oo. yung pakialam ng Gen Zs. Pero in reality, sabi, while they enjoy trends, surveys show they're also purpose-driven, with many choosing brands and jobs aligned with their values. Ayun, yung sinasabi na clout lang daw to, di ba marami na kasi sa generation natin ngayon na parang affiliate na, tapos brand models na, di ba, ganyan. Siguro hindi siya clout more on like work din siya. Ito yung sinasabi natin na Gen Z is lazy, they're not lazy, they're working, multitasking, parang ganun. So, kung sasabihin natin na puro clout lang po yung ginagawa namin. Halimbawa, ang pinaka-top clout na nakita ko dito ay yung pag nag-Starbucks ka, ganyan. Ay, yung mga Oo, yung mga nagko-coffee ka. Masarap lang din talaga yung kape sa Starbucks, sabi ng enjoy lang din talaga kasi ng Gen Z. Oo. And siguro lang din, to add lang din, di ba sabi nga dito sa reality natin na parang according nga sa surveys, na yung mga Gen Z, purpose-driven nga daw, tapos sinusunod nila yung mga brands na, or jobs na align sa values nila. Naisip ko lang din, yung topic ng overconsumption. Kasi uso ngayon nga yung parang fast fashion brands, yung mga ganon, di ba? Yung mga, kung ano nga yung uso na fashion. Pero,
I think marami rin talagang Gen Zs na nagpa-practice ng sustainability. 'Di ba? Yung mga ukay-ukay. Uso din 'yan. Oo, ang tatalino nitong mga nag-uukay na to actually. Diba? Kasi yung iba ang mamahal, tapos nare-repurpose nila yung mga magagaling magtahi, 'di ba? Tapos nare-repurpose nila yung polo, tapos gagawin nilang dress. Nakikita mo ba yun? Gagawan nila ng bagong life. Oo, tapos yun yung brand nila. Parang repurposing this brand, tapos magiging brand na nila kasi sila na yung nagtahi. Ganon. Saka yun nga, parang yun nga yung values ng Gen Zs na hindi lang naman basta-basta sunod sa trend. Parang sinusunod pa rin naman ng Gen Zs kung ano yung values nila. For example, when it comes to their work, syempre, hindi naman siguro sila mag-work sa mga hindi align sa na ayaw nila. Ayaw nila yung ginagawa, halimbawa, nung company na yon tapos dun sila mag-work. Parang, hindi. So, tignan natin yung mga Gen Z na nag-work sa iba't ibang agencies. Yes, mga NGOs. Oo. So, makikita natin doon kung ano ba yung intentions nila. Hindi siya for clout lang. Yes. Pero, hindi rin naman masama na sumunod sa trends. Oo. Pero yun nga, yung misconception na puro trends lang yung Gen Z. Hindi po puro trends. Hindi naman po. May values din, yes. Value-driven pa rin po yung Gen Z. So, ayan, ang ating misconception number 5 naman is Gen Z is financially irresponsible. Ay. So, ayan. Ano masasabi mo dito bilang madalas mag-shopping? Siguro. Agree ka? I think, hindi naman sa pagiging irresponsible. Feeling ko yung pagiging ina-enjoy lang natin kung ano yung kinikita natin. Kasi, syempre, hindi naman, kasi nung bata tayo, pabili lang ng ganito. Pahingi ng ganyan, pahiram ng ganyan. So, ngayon, siguro, dahil kumikita na tayo, may karapatan na tayong i-enjoy yung mga bagay-bagay. And syempre, kasama na dun yung mga bills. So, hindi naman lahat yon ay napupunta sa mga gusto mo, di ba? Oo. Tsaka syempre, parang in-enjoy natin yung fruits of our labor. Nagpapagod tayo. So, yun din kasi yung sinasabi ng mga Gen Z na, siguro, nung ibang generations na ang gagastos ng mga Gen Z kung ano-ano yung binibili, ganyan. Siguro kasi, yung mga Gen Z, gusto nila na i-enjoy kung ano yung meron tayo ngayon. Yes. Kasi, hindi naman sa ano, pero yung later generation kasi, yung previous generation, yung previous generations kasi, parang gusto nila ipon ng ipon, ganyan. So, for the future, and that's not bad naman. And ang sa amin lang naman na Gen Zs, gusto namin na kung ano yung meron kami, ma-enjoy din namin ngayon, diba? Parang live in the moment nga ba? Oo. Pero, syempre, hindi naman ibig sabihin na hindi kami nag-iipon for the future. Yes. Syempre, nakahati naman siya. Na hindi lang naman dahil gusto namin ito, bilhin ko to, ganyan, kahit wala akong pera. Ganon. So, ang reality natin is many Gen Zs started adulthood during global crisis. Ayun, COVID-19, inflation, yes. O, diba? Making them cautious spenders, prioritizing savings and side hustles. Yes. Puso din yung side hustles actually. Kasi nga siguro din, para sa mga Gen Z nga, parang ito yung time nga na naharap talaga tayo sa mga sakuna. Yung COVID-19 nga, 2 yung years, inflation, di ba? Pero grabe din talaga yung inflation ngayon dahil sabi ko nga dati, pag 2,000 pesos yung pinambabayad mo sa groceries, isang punong cart na siya. Marami ka nang mabibili sa groceries. Pero ngayon, yung 2,000 pesos, 10 pieces. Super onti lang. 10 pieces lang siguro. Yun pa yung mga necessity mo, hindi pa doon kasama yung mga snacks mo or wants mo. Needs pa lang talaga yun. But dati yung 2,000 pesos, nandun na siya lahat eh. So siguro ngayon, kaya tayo nag-iingat din na gumastos kasi yun nga, naharap tayo sa inflation. Grabe talaga yung inflation eh. Para nakita natin yung realidad din kasi. Oo, agad. Kasi kung isipin mo nga rin man, dati talaga, syempre nung younger tayo, yung mga Gen Zs, ano lang talaga tayo sa parents. Nakaasa lang. Eh ngayon na kumikita na rin sa nakaasa tayo sa sarili, kaya hindi rin tayo talaga pwede gumastos ng basta-basta lang. Doon na natin na-realize yung true value ng pera. money. Oo. Lalo na in this global climate, in this economy ngayon, 'di ba? Sabi nga na kaya tayo cautious spenders and yun nga naghahanap ng side hustle. Saka pag may nakikita po kayo na binibili ng mga Gen Z na mga mahal, ganyan. Parang yan, uso na kasi ngayon talaga yung credit card. Diba? Oo. Yung mga credit card na mga nakikita natin is for
savings din yan and points din. Yun Tsaka yung, yun yung financial ano nila. oo, yun yung ginagawa ng mga Gen Z para siguro mas makatipid, ganun. Pero still getting the things they want kahit hindi nila kailangan. Pero para ma-enjoy naman nila yung pera nila, yun yung mga waste nila, 'di ba? So, yan. Good. And lastly, ang ating misconception number 6. Sabi, Gen Z doesn't work hard because they want work-life balance. Do you agree? Ako hindi. Parang no. Siyempre, mga hirap naman sabihin na hindi nag-work Work hard, oo. dahil gusto lang ng work-life balance. Oo, hindi. Parang ano lang naman. We work hard, pero nagpapahinga din kasi kami. Yun. Siguro kasi yung previous generations na ano sa kanila yung overtime, ganyan. Na-normalize sa kanila yung overtime, to sobrang aga mong papasok, tapos mag-work ka hanggang end of the day hanggat hindi natatapos yung work mo. So siguro hindi lang masyado nilang napaprioritize yung sarili nila. Yes. Yun. So siguro sa generation natin, yun yung maganda sa kanya. Kasi bukod sa work, na we're working hard. Gusto rin natin na we're prioritizing ourselves, 'di ba? Of course, syempre. At yun na nga, sabi nga sa realidad ng pagiging Gen Z, they work hard, but they also prioritize boundaries, mental health, and fair treatment instead of glorifying burnout. Yes. Yun naman exactly talaga. Para kasi sa Gen Z, rest is super essential. And your life doesn't revolve around work. There's life after work. Yes. Yun yung natutunan natin from previous generations naman. Na ano nga, na syempre, this generation nga, parang pinaprioritize natin yung boundaries. Kasi nga, parang hindi natin hinahayaan na mag-revolve yung life natin around work. Parang may life ka kasi beside work. Parang kailangan mo din mabuhay for yourself. Sabi nga ng mama ko, sabi niya, nagtatrabaho ka para mabuhay, hindi ka nagtatrabaho para mamatay. So, wag mong i-overwork yung sarili mo. Okay? Tama, mama. Tama naman. Oo, kaya wag mong gawing yung ipon mo ay para sa funeral mo, okay? Gawin mo siyang ipon for your vacation, di ba? For your mga kailangan mo, yung mga ganong bagay. Yun. Take note natin yun talaga. Okay, mag-ipon kayo para sa bakasyon, mag-ipon kayo ng pang-offset, pang-leave, ganyan. Tsaka yun nga, yung dapat, syempre, hindi naman masama na mag-work ka na mag-work. Pero, at the same time, syempre, alagaan mo rin yung sarili mo. And yung pag-aalaga na yun, syempre, yun yung, sabihin natin, pag-enjoy ng hobbies mo, pag-spend time with your family and friends. Mag-spa ka dyan, mag-hiking ka dyan, mag-run ka, di ba? Kung may pera kasi, magpaspa ka dyan. May kakilala ko, last year, nagpapaspa sa akin. Gusto ka magpaspa? Oo naman. Okay, go ate. Oh, yes, parang, para daw makatulog siya ng mahimbing that night. Okay, if that's what you want. Kung dyan ka masaya, kung dyan okay ang katawan mo, go, 'di ba? So, parang sabi dito, pina-priority natin yung mental health and fair treatment. Yung fair treatment, nasabi natin to kanina dun sa work na bakit daw yung Gen Z ay hindi makakommit. Ito yung dahilan kasi we seek fair treatment. So, kung feeling natin ng generation natin na unfair na ang treatment, kahit gaano pa kataas yung sahod na yan, parang gano'n, aalis siya. Pag-find siya ng other way na para ma-fulfill, hindi lang ma-fulfill yung needs niya, pero yung parang safe sa mental health niya, sa sa needs niya, yung mga ganun. So, ayan, nag-comment yung bestie ko, Hi Josiah. Gen Zs are efficient workers din kasi, that's why we have more time to spend in life while we get things done. Thanks for sharing. Diba? Wow, in English mo naman. Pakitaga-areng. Totoo naman din. Kaya nga, ugnay na nga din to ng parang pagiging multitaskers ng Gen Zs. Kaya parang marami nga tayo nagagawa. Siguro may Gen Zs, yung Gen Zs kasi, minsan may mga Gen Zs talaga na mabilis mag-work, kaya mas marami yung time nila na magpahinga. And may iba na medyo kina-question siguro yon na bakit ang bilis, bakit ang dami yung work, ang dami yung pahinga, bakit kami hindi, same lang naman yung work natin, parang ganun. Siguro kasi yon mabilis gumawa ang Gen Z kasi mas alam nila din yung ibang resources. Tsaka tech-savvy nga ang Gen Zs. Not saying na yung ibang generation ay hindi, but for Gen Zs kasi, meron silang way of figuring out
things. Oo. Na kaya mas napapabilis din talaga yung mga paggawa nila. No? Tsaka yung para sa kanila, syempre umahanap kasi tayo ng ways na parang mapabilis or mapadali yung work natin na hindi naman natin papahirapan syempre sa Hindi naman siya sa gawang tamad yon kasi yung iba sasabihin, bilis mo gumawa, parang gawang tamad naman. Hindi mo ginawa yung best mo. Parang we did our best naman. Parang shorter time lang siya kasi mas marami kaming naging resources. Yun, mas marami lang tayong nakitang resources. So, yun, siguro. Ayan. Okay. At, yun na, ang ating huling misconception. So, recap lang, ang misconceptions natin ay Gen Zs are lazy, too sensitive, and can't commit, and only cares about trends and clouds, are financially irresponsible, and they doesn't work hard because they want the work-life balance. Yes. So, ayan. Hopefully po ay nakapag-shed kami ng light sa thoughts namin regarding these misconceptions na parang we get where you're coming from, pero at the same time sana rin po ay naintindihan niyo rin po. This is our generation's point of view. Not generally speaking, pero sa amin, opinion pa rin naman po namin ito as from our personal experiences. Ayan. And those are just some of the common misconceptions about Gen Zs. We hope that we were able to shed some light about the Gen Z mindset and hopefully other generations can understand us better. Yes. At yun nga po yung goal din po namin dito sa For Reals, yung other generations to understand us better. And yun nga po, hindi po to para pag-away-away po tayo or para yung magkaroon ng divide between generations. This is how you can understand more Gen Zs kung anak nyo man yan or ka-work nyo man yan. Yes, colleagues. Eto, kami na yung magiging way nyo para mas mag-gets sila. Bakit ba sila ganyan? Ba't ba ang tamad nila? Sana po ay nasagot namin ang mga misconceptions yan. Pero if meron pa po kayong mga gustong i-share, meron po tayong Google form. Magsagot lang. Magsagot lang po kayo at i-address po namin yun sa mga susunod na episodes. Yes. At gayon naman, nasa part na tayo ng program natin where we will reveal the meaning of our slang of the day na posted kahapon. We will be reading the comments kung paano ba ginamit ng ating mga besties ang SOTD natin. Yes, so yun nga po, no, ang SOTD natin or slang of the day ay yap. Yap. Ano ba yung yap na yan? Ano ba yung naiisip nyo kapag yap or yapper or yapping, ganyan. Ayan, so ang original meaning po is to bark in a high pitch, shrill or sharp way commonly associated with small dogs. Or wow, wait lang. Okay, so informal, to talk noisily or incessantly. So, yun. Parang madaldal. Okay, yun yung original meaning. Yes, yun yung original meaning ng yap. Yapper, Colleen po. Sabi, hala ka, hindi ka mag-yap. Okay. Pero, meron din kasing Gen Z meaning ang yap. At babasahin naman natin yan. Okay, so ang yap or yapping means to talk excessively, often non-stop, or about something unimportant. It can be playful, teasing, or even a little dismissive depending on the tone. At ang yapper is a person who talks too much. Sino kilala niyong ganyan? Oh my God, sorry! Comment down below. Sorry, guys. So, ayan. Aminado din kami. Yapper din kami. Sorry, guys. So, ayan, syempre, bago naman tayo magbigay ng totoong examples, tignan muna natin kung paano ba ginamit ng ating mga besties ang yap. Okay. Ang sabi ni Kuya Jet, is it to agree or to rant? I can't say, you're such a yapper. Ay! Parang perfect yung paggamit niya. You're such a yapper. So, sabi naman ni Faydan, may kilala po akong yapper. Ito na yung bangka sa pag... Yap. Sige, ang witty mo yan. Okay, sige. Okay, next. Sabi naman ulit ni Kuya Jet, Daryl Yap? Ay, is that... Nag-name drop. May isa pa. Or isa pa. Is it James Yap? James Yap. Ang witty ng millennials. or isa pa. Ito, ano naman to, nag-comment na to. Jens ito. Doc Yappy. Doc Yappy. Hindi ka magiging si Doc Yappy.
Ayan, and sabi naman ng ating isang resident millennial na si Bestie Badet, for us millennials, it's another term for yes, or if sobrang agreeable with high energy, tapos high pitch pa. Ito para yata sa yung you agree. Okay, parang okay, gano'n. okay. Okay, so ang example natin is, all she does is yap in class, pero wala namang sense yung sinasabi. Sabi. Ganun pala siya, B. Para siyang paano dito. Atichola siya dito. Pagalit siya doon. And the second one is, bro, you've been yapping about that game for an hour. Chill. Yapping. Yapping. Sabi nga sa context yung parang maraming sinasabi. Pero wala naman siyang sense. Sabi Pwede doon. din yung basta marami lang talaga sinasabi. Madaldal. So, and then, Okay. third example naman natin. Sorry guys, I know I'm a yapper when it comes to K-pop. Can't help it. Yan. Oh, yes, K-pop. Oo, parang yapper kasi nga, parang you're talking about your interest. Yes, Diba? oo. Dire-diretso ka lang. Madaldal. Alam mo yung Sorry. mga Gen Z kasi yapper talaga yung Sorry mga- guys. Aminado siya. Parang may nakikita na ako dito sa gilid. Sabi niya, sorry. Oo. Lahat ng mga Gen Z ata yan. Oo, mostly ng Gen Z siguro yapper. Pero lang doon kay CJ? Hindi, syempre depende yun sa kung introvert ka Or extrovert, Kung yes. inverter ka, gano'n. Iba naman iba na yun. So, aircon ka na pala. Aircon ka na. Ayan. Meron Okay. pa ba tayong Meron pa bang nag-share? Wala naman actually meron pa. Sige, Pang basahin nag-share. natin yung- Ang sabi ng ating isa pang millennial na si Ate Gladys, yap is usually just a playful or casual variant of yes. Or just an informal affirmation. Madalas ginagamit ito sa chats, text message, or social media to sound friendly or parang chill-chill lang sa convo or parang pakit sa sagot. Ayan. Like, Example, coffee level tayo bukas. Yup, Gina G. Ganon siya. Yup. Ano din Yup, siya. Pansin ko lang sa millennials natin. Positive. Ano nila sa yup, yung Yes, pag-agree. agree. Oo. Okay. Very simple. Pag-agree lang. Yup. Okay. Kahit si Kuya, di ba, yung sabi niya kanina, is it to agree? agree. Yes, yup. And then second naman, sabi ni Miss Jana Jen, yup is what I do every day. Parang ito yung tama. Yup is what I do every day. Kami din. Same, ma'am. Oo. Yapper. As a yapper. As a yapper, parang perfect itong radio program natin. As a way to yap. Ayan. Sana po may natutunan kayo sa ating As Gen a Z yapper, slang of yes. today. Gamitin nyo na yan sa mga captions nyo. Yup. Sa social media. Hey guys, I'm a yapper. I yap a lot. Please be informed that this person is a yapper. At ayan, may nakalimutan pala tayong batiin. May nag-comment, sabi, Gasana Modeco is listening. Hi, good afternoon po. Feeling Thank ko, you po. ano ito, FCA, siguro ito, no? Hello po. Magandang hapon po sa inyo. Hello po, magandang hapon po sa everyone na listening to our radio program. Yes. Ayan, at ano ang mga takeaways natin naman? Bestie, anong masasabi mo sa ating mga misconceptions? Ang masasabi ko lang ay, ayun nga, sana nakapag-shed kami ng light. And if ever may mga misconceptions pa po kayo, pwede po kayong magsabi sa aming Google form at hopefully din po ay ma-defend namin. Yung sarili. Maano lang po, parang magbabigyan po kami ng means na maintindihan po ang Yes. Generation Z. Kasi ginawa namin tong program na to kasi dumadami na ang Gen Z sa workplace and nagiging adult na kasi ang mga Gen Zs natin. So parang madami na masyadong nagiging misconceptions ng ating generation. So in a way na para ma-explain po namin yung side ng general Gen Zs. Ito kami ngayon. Yes, and para nga hindi natin parang ma-divide palalo yung generations. Hindi naman po kasi tayo magkakaaway. Generations. May differences lang kasi Opo, talaga yun po talaga tayo. ang life. Siyempre, bilang Gen Z, meron din susunod sa atin yung Oo, Gen Alpha. Gen Alpha. Diba? Sa susunod sila naman ang magde-defend. Sa sarili Oo, nila. pero ang sabi nga ni Ate Bads last week, parang hindi kasi talaga natin may iwasan mag-compare Oo ng naman. experiences natin between generations. Kasi maraming changes. Yung boomers nga, Yes. ang laki na ng changes nila from boomers to Gen X to Gen Y and then Gen Z sa atin.
As time goes by, hindi maiwasan talaga. May nagbabago talaga. Parang ang sabi nila, kami din yung sinasabi nila na madami rin daw misconception sa kanila. Kasi sila yung bata dati. And since tayo naman yung bata ngayon, marami ding misconception sa atin. So, nandito kami para i-explain sa inyo kung ano ba yon. Yes. And now. And that's a wrap! Yes! Congratulations! Sana ay marami kayong napulot sa ating episode for today. Until the next one, this has been your bestie, Mai. Yes, and this has been Akin. You were tuned into 4 Reels, where Gen Z gets real. See you again next Wednesday, only here on Radio Agri 90.1 FM. Kasaganaan para sa bayan. Bye for now!